no? At uunahin natin isa-isa hangga't kaya ng time dito. Yung kung nakikita ninyo ang daming mga tinuturo na mga ritual online na pwede ninyong gawin. 'Di ba? Pwede ninyong sundin kasi sabi pampabalik, pampa-obsess, pampaswerte, pampatanggal ng kamalasan, lahat-lahat na. Meron ho silang hindi sinasabi sa inyo na pwedeng ikakapahamak po ninyo habang sinusubukan ninyo. Kasi, hindi ho lahat, ito yung sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ng tao pwedeng magsambit ng Latin. Hindi ho lahat ng tao pwedeng gumawa ng ritual. Bakit pa naging espesyal ang isang manggagamot, mambabarang, mangkukulam, at tagagawa ng gayuma kung pwede lang din pala gawin ng lahat, di ba? Sana maintindihan ninyo. Sa tarot reading naman, ganun din po yun. Kapag nagbaraha ikaw, pwede mong pag-aralan yung tarot. Kahit sino pwedeng magtaro, pero hindi lahat ng tarot reader ay may kakayanan na kausapin yung cards para sa kanya. So, ibig sabihin, it will take an extra element or power from within. Kasi destiny yun eh. If you are gifted with that kind of talent, sa'yo yan. Walang magagawa ang lahat dyan. Kasi, from the very beginning, hindi naman kagustuhan ng lahat, nabibigyan ka ng regalo ng Diyos ng ganyan. Lahat-lahat tayo may kanya-kanyang regalo galing sa Panginoon. Kaya ko ito ginawa dahil sa dami ng tanong, sa dami na nag-i-inbox po sa akin. Yung mga bagay, halimbawa, meron kang barang, kulam, sumpa, gayuma, ganun, magkaibang sitwasyon yon. Parang kung ikukumpara mo sa sakit, at pupunta ka ng ospital, magkaiba. Iba yung specialization. So, ibig sabihin nun, di ba kapag pupunta ka ng ospital, una mo pupunta ka doon, halimbawa sa general na doktor lang. Tapos sasabihin, pumunta ka sa espesyalista sa puso. And then doon naman sa puso, sa after naman, gagagastos ka ng sandamakmak. And then po, sasabihin po, base dito sa mga records mo, kailangan mo pumunta ng ENT, kailangan mo pumunta na kung saan pa. And then, magkakaroon ka ng lab test, magkakaroon ka ng CT scan, X-ray, MRI, gano'n, di po ba? And then, sasabihin, gagamutin ka, bibigyan ka ng gamot for a week or two. Lahat-lahat. Ganon din po yun, similar sa process ng ritual. Yun nga lang, in a form of spiritual healing, in a form of prayers. So, sa mga tao na hindi pa gaanong nakakaintindi, yung spiritual healing po ay katulad din po siya ng gamot na kailangan mong inumin ng sige-sige depende sa stage ng sakit mo. At ganun din po yun sa spiritual. Halimbawa, kaya ka minalas kasi kinulam ka. 'Di ba? And then nagtaka ka, simula nung malasin ka, nakulam ka, nagkandaletse-letse din yung members of the family mo. Dahil po yun sa chain na ginawa nung kalaban ninyo. Kung meron din po kayong naaalala, sa loob lang ng ilang linggo, ilang buwan, sunod-sunod yung namamatay. That is a chain of death. So, kung hindi mo aagapan yan sa ritual, hanggat hindi umabot sa 7, ang tuloy-tuloy na mawala, hindi titigil ang ganyan. At isa po yung tipo ng sumpa. Kung meron naman ikaw, hindi binayaran, no? Depende sa kalaban at depende sa laki ng utang mo. So, kung halimbawa, ganun din, basta ganun din lahat yun eh. There is an equivalent in everything na pinapabayaan mo. So, kung halimbawa, doon naman sa love life, 'di ba?
Kapag meron kang iniwanan, may sinaktan ka, and then may ipinagpalit ka, sinaktan mo na naman, may iniwanan ka, then nadadamay lahat-lahat. Lahat po yun magkakaroon talaga ng gamot. Kanya-kanyang gamot kasi 'di ba? Sa family, kapag nagkaroon ng babae ang husband, hindi natin alam kung literal ba yun na fall in love siya doon sa babae, or baka ginayuma siya, or baka kinulam siya. Kaya nagtaka ka bakit minalas ka, ikaw yung legal wife, minalas ka, and then affected yung mga anak mo. Ganon din po yun sa gamutan sa ospital, di po ba? Magkaiba yung level ng gamot sa magulang sa gamot sa mga anak. And then, magkaiba din po yung destiny ng bawat anak. So, hindi mo rin hawak lahat. So, kung sasabihin halimbawa sa inyo na kailangan nyo i-cleansing yung anak nyo, meron sa mga anak nyo na kailangang iritual, meron tatanggaling sumpa sa inyo, tatanggaling sumpa doon sa asawa, gawin nyo. Kasi hindi naman pwede na yung gamutan is yung nasa huli lang. Kasi, yung nangyayari dyan, yung naunang na mga sakit, naunang kamalasan, yun yung dapat mong tanggalin. Kasi pag hindi mo tinanggal yun, dadami yung problema mo. Hindi mo na alam bakit ka tinambakan ng problema, wala ka namang kalaban, hindi ka naman masamang tao. Yun kasi yun. Pero, ang hindi mo alam na meron palang mga bagay na akala mo maliit lang, maliit lang na diferensya, maliit lang na gulo, pero hindi mo nahawakan. So, yun na yun na magtataka ka. Ngayon, yung advice ko sa lahat-lahat, huwag nyo nang subukan yung mga libre na ritual, dahil kapag hindi yun umubra sa inyo, bakit? Kasi po, yung pagsambit ng Latin, kailangan mo ng pinakamatibay na poder sa buhay mo, sa pamilya mo, sa paligid mo, sa pamamahay mo. Dahil kapag sinimulan mo magsambit ng Latin, nakaabang lahat ng kamalasan, kademonyuhan, kabwisitan, at kung ano-ano pang tipo ng negativity. And then, kapag nagsambit ka ng Latin, open yung mga spiritual na nasa paligid. So, kung meron, hindi mo alam eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano meron sa bahay mo. Hindi mo alam kung itim or puti ba yung nandoon na kihalubilo sa bahay mo. So, hanggat sinusubukan mo yung mga libre na ritual, para mo na ring iniimbitahan ang lahat ng kamalasan na dumapo sa'yo. Kasi yung intention mo naman is positive. But para kang nagbukas ng pinto eh. Kasi kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, hindi mo rin, kapag nagbukas ka ng pinto, hindi mo naman alam talaga kung anong nandun sa kabila eh. Pagbukas mo ng pinto, hindi mo alam. Parang ganun din yung nangyayari kapag sinusubukan mo lahat. Hindi mo alam kung ano nasa likod nun. So ngayon, kung meron kang utang na pera, bayaran mo. Kung meron taong hindi mapalagay, no, bayaran mo kung gusto mong makawala. Kasi hanggat hindi mo binabayaran yan at hanggat hindi mo inaayos ang isang sitwasyon, paikot-ikot ka lang sa the same circle at palala ng palala ang kamalasan mo sa buhay. So, ito lang po yung mapapayo ko sa lahat-lahat. Kung gusto niyo malaman kung ano yung mangyayari sa buwan ng Hulyo ninyo, magpa-reading kayo. At lagi ko naman doon sinasabi, sa reading mismo, doon ko ibibigay yung advice na dapat ninyong marinig at malaman. Kasi doon sa personal reading, mas matibay ang aura ninyo